So, hello, what's up? This is the EcoFlow 28 watts portable solar panel. So, this one I got sa Shopee and nagustuhan ko to kasi hindi ko na siya kailangan i-set up. This is like, pagbili mo, sabi, pagdating, unbox mo, and then ready to use na agad. So, supposedly meron siyang fast charging na, 28 watts. Well, technically, that's regular charging na lang ngayon, yung 28 watts na yan. Pero sabi fast charging, okay, siguro sa ibang phone, fast charging na yan. 50% in 40 minutes. So, kung ang smartphone mo ay 4,600 mAh, 50% na agad yan in 40 minutes. Wala pang 1 hour. Sabi, kaya nitong EcoFlow na to. Well, let's see. Titignan natin yan. Tetest natin, of course. 28 watts dual port charging. So, supposedly meron siyang USB-A and USB-C. Again, plug and play na to. Pagka-unbox, dapat sa araw, charge na agad ng mga unit natin dito. So, sa mga kagaya ko na hindi expert sa pag-assemble ng solar setup, ito yung, I think, best para sa atin. So, okay. IP68 waterproof rating na rin. So, in case na maabutan ng ulan, hindi ka masyadong magkaalala, kunin mo na agad. Mabasa man siya, okay lang daw. Okay? Huwag na lang natin sigurong ibabad masyado. Pero, at least meron ganyang protection. Okay? Or else, wala na. Okay, so buksan na natin. Tinanggal ko na yung tape. So, may sumaling pusa. Ay, mamaya ka na. Ganyan ka eh. Pag may ginagawa eh. Okay, meron tayong, para pwede natin isabit, Yes, nice. Anong tawag nga ulit dito? Sabi ka sa akin sa comment section dyan. And then we have the solar panel. Ganito lang siya. Okay. So, kasi parang sinlit lang siya ng maliit na laptop. Yung netbook or notebook na laptop. Ganoon lang siya, And hindi rin siya kabigatan. Sakto lang, parang simbigat lang siya ng laptop lang din, technically. Ulit lang, Yes. So, pwede ito sa bag natin. Sa mga backpackers yan. Ready to go na agad to, Well, mamaya na konti. Wait lang. Baka may iba pang kasama. Okay. May kasama lang siyang manual and siguro warranty card sa tinigtay. Okay. So, itabi muna natin ito mga to. And let's see kung anong meron dito. Meron tayong asan yung okay, siguro ito yan, yung type C and type A na sinasabi na okay, so direct na nga siya. So, ang kailangan mo na lang is cable wires. So meron kang type C cable and type A cable, o type C to type C or type A to type C, pwede. At least pwede ka mag-charge ng dalawang unit sabay. Pero isang unit lang i-charge natin para makita natin kung mabilis ka talaga mag-charge. So sa type C lang tayo mag-focus today. And sakto, ang smartphone ko sinadya ko talaga na hindi i-charge maghapon magdamag kahapon. So 15% lang natitira. Gaano kabilis niya mag-charge ito. Mag-i-start tayo ng 9:30. Okay, as you can see that 9:24 yan, I know, pero siyempre sa setup ko pa hanapin ko nga pala yung type C na cable ko na fast charging din. Okay, siyempre best way na malaman na fast charging ito is sabayan ko rin ng fast charging na type C cable. Okay, bubuksan natin. So hilahin ko lang ng ganito. Ayun, meron siyang 4 na panels yata ang tawag nila dyan, and this is monocrystalline din yata na type of solar panel. So ganito lang siya. Again, ganun lang siya, Ganun lang siya simple. Basic lang, Tapos, kiklip mo doon. Okay na, pwede na siyang gamitin for charging na agad ng mga unit natin. Type C. Basta type C to type A supported. Okay. So, test na natin yun. Okay, so, ito tayo. Sakto umaga. 9:30 na around. And, hindi nga lang tayo full exposed kasi meron tayong fence dito na bakal. So, tignan pa rin natin kung kaya niyang makapag-full charge na maayos. Pero as you can see, pwede, di ba? Okay, lalatag lang natin ng ganyan and then gamitin ko na itong phone. Okay, for this, siyempre saksak sa type C. Saksak sa type C. Dito tayo. Gamit natin itong U-Green na fast charging. Ito yung mahaba ko Ito lang available na ganito kahaba. And whoop. Okay. Not again, nasa 15% tayo mag-i-start. Almost 9:30 na. 14% na lang ito. See that? So, unang test. Quick charging agad. See that? Hindi pa yan full exposed kasi meron tayong bakal dito na fence. Anyway, ito ang phone naman syempre ilalagay natin sa silong. So para mas safe, ito itong box na to. Pwede na siguro itong gawing silong.
para hindi magkawawa naman yung phone kung ibababad natin sa araw, diba? So dito siya sa silong, and babalikan natin yan. Okay, so lagyan mo natin sa silo again. Uy, 15% na agad. Anyway, so nag-start tayo again ng 9:29 or sabihin natin 9:30. Balikan natin ng 10 AM. So, 30 minutes hintayin natin, okay? Yun, nag 9:30 na siya. So 30 minutes, balik tayo. Tingnan natin kung ilang percent na yung naipon niya. Okay? I think best na nakatutok sa araw to. So set up ko nga na nakatutok sa araw. Kasi umaga pa lang, andun pa yung araw sa site na yun eh. So set up lang saglit, wait lang. Ayun, yung pumapasok. Nasa 1 watt, 7 watts. Okay, nasa 7 watts yung napasok. Buti pala may ganito akong app. Okay, fully paid yan. Okay. So 6 watts lang nalabas. Anyway, observe natin. Sayang at hindi siya naka fully exposed kasi may mga, kita nyo may mga anino nung bakal. Pero kanya siguro yan. Let's see kung gaano siya ka bilis. 30 minutes, again, balik tayo. Okay, nasa 10 AM na tayo, I believe. 10 AM, 3.75 watts. 28% pa rin. So that's like 10% lang ang nadagdag. 10% lang. So I think it affects na baka dahil merong ganito, hindi siya fully exposed. So I wonder kung ilipat ko siya sa bubong. No, so try ko siya ilipat ngayon sa bubong sa taas para mas yung araw. Okay? Let's do this. Okay, so nasa bubong na siya kaso medyo kumulimlim lang ng konti pero at least nasa bubong na siya. Okay? And well, hindi naman siya nag-improve. So, I don't know. Baka dahil kumulimlim lang. Pero ulit tayo. 10 AM and then 30%. Sabihin natin 30% yan. Okay, it's moving pero not the fastest. Pero pwede na yan siguro. Since 30 minutes, 10% na nadagdag. How about balikan natin after 1 hour? So, 11 AM, balik tayo. Okay? Let's do this. Okay, so, okay, nasa na tayo? Almost 11 na and 60%. So, we are at nag-start tayo ng 9:30, no? 10:30, believe 1.5 hour na. 1.5 hour, 60%. Okay? Well, to be fair, umaga pa. So, baka mamaya pa yung magpipik siguro. And right now, we are averaging at around 8 to 9 watts. So, yeah. Anyway, back to business. Another 1 hour siguro. So from what, ano oras nga ulit? From 11 balik tayo ng 12 noon. Okay, mababa rin pala siya ng 6 watts. So not really super consistent. So that's the problem with our solar, hindi consistent. Pag may dumaang, what do you call this, pag may dumaang clouds or ulap, hihina siya. So hindi talaga consistent pagka solar. But still, it's a good thing na rin na may ganyan kahit pa paano. But anyway, balik tayo ng 12 noon. Okay, that's it. Okay, check. We're almost 12 na ng tanghali and 90% na. So from 9:30 to 12, 90%. So that's 2.5 hours. And nag-average pa rin tayo sa 7 to 9 watts. Nandun siya sa taas ng bubong. So walang harang doon eh. Blue sky naman pero yun nakukuha natin. 9 watts. Is it maybe the power cord? Hindi naman siguro. Pero yeah. Anyway, after nito, may isa pa ako i-test yung tablet ko naman. Nilulobat ko siya ngayon. Tanghali naman hanggang hapon naman. Tatry ko kung ano naman later. Pero right now, ito yung atin. Okay? So I suppose full charge to ng mga 12:30. So balikan ko ng 12:30. Okay? Let's go. Okay. So meron na tayo. Uy, 100% na. Okay na. So technically, it's 4 hours bago full charge itong phone na merong 6,500 mAh na battery. Yes. By the way, this is Poco F8 Ultra ha. So 6,500 mAh. Kung tama ang memory ko, 6,500 mAh. So ngayon, lipat na tayo sa test number 2 sa tablet naman. Maganda to kasi sakto peak yung araw. So charge ko naman yung tablet ko this time. Okay, 100% na tayo. Okay na. So this one, 25% na lang. Okay. So charge na rin natin. Hindi ko siguro papalitan yung cable. Mukhang okay naman na kasi wala pa tayong paglalagyan. Yan lang mahaba kong cable itong Ugreen. So okay na yan. Set na natin ito. Wait lang. Okay, currently we are at 9 watts. Umakit ng 10 watts. So ano tayo, tumataas na yung araw. So umakit na tayo kahit paano papuntang 11 watts if I'm not mistaken. Yes. Anyway, balikan ko kayo
Since 12:30 mag-start tayo, balikan natin after maybe 2 hours naman to. So mag-alarm tayo ng hanggang 2:30. Balik tayo ng 2:30. Since yung phone kanina is 4 hours, I suppose hindi pa ito ako full charge ng 2 hours. Pero we'll see. Again, balikan natin ng 2:30. Okay? Okay, we are at 2 p.m. So, tingnan lang natin ilan ang percentage. Ayaw. Is it still working? Ay, nabaliktad pala. Inano ng hangin. Ising ko pala muna. So, yun, nilako na muna siya. Bad trip. Ang ano lang tuloy natin is 70%. Ituloy natin sure kung anong oras siya na flip. Ayun, 75%. Anyway, 75%. Full charge ko naman siya, mukhang din ito. Pero tansya ko dapat pa nasa 80 to 90 na yun eh. Pero anyway, kasi mataas na din yung araw eh. So tutok na talaga siya sa solar natin. Kasi the problem is the flip. Hindi natin alam kung anong oras na flip. But anyway, let's ano na lang, full charge na lang ito. But let me tell you na lang siguro, since wala na, sira na yung test natin. This EcoFlow is good. Yun nga lang, the 25 watts, we didn't get to see it. Right now, hindi na. 2 watts lang to. Nakikita natin, around 4 watts. So, yung 25 watts niya, or 28 watts, was it 28 watts? Something like that? Yes, it was supposed to be 28 watts. Pero pinakamataas na nakita ko kanina nung binalikan ko siya, dumaan kasi ako kanina saglit dito after 30 minutes nung unang video, nasa 12 watts siya, yung pinakamataas na nakita ko. So I guess hindi siya 28 watts, hindi niya talaga na ma-maximize yun, even if kanina is blue sky tayo. Ang highest lang na achieve natin is 11 to 12 watts. Maybe that's why nakaano siya, nakaabot siya ng 75% kahit nasa 70%, diba? Yup, 75% despite na nag-flip siya. So medyo pumilis ng konti. In terms of realistic na expectation, hindi niya na-reach yung 28 watts. Pero in terms of the function na pinangako niya, well, yeah, okay. So that means pwede ako makapag full charge at least ng 2 devices. Actually 3 pa nga kasi maaga pa rin naman. Technically, that's 2 p.m. Meron pa tayong 3, 4, and 5 p.m. 5 p.m. Madilim-dilim na yun ba? 3 and 4. So another 2 hours, maybe we can charge another unit. Okay? Take note na 6,500 milliamp hour yung kanina, and this one nasa 7,000 to 8,000 milliamp hour yata to. So may mas matindi. Pero while okay na okay siya na i-charge, na mag-charge ng tablet and smartphone, I would recommend, I think mas magiging useful ito kung gamitin nyo yung power bank. Okay? Ang i-charge nyo ay power bank, mga 20,000 milliamp hour pataas. Mas magiging effective yon para hindi na nyo kailangan na ibaba dito yung smartphone nyo or tablet. Yun lang masasabi ko. So in terms of sulit, well, the price, ito po ang price niya. So 4,000 I believe up to 22,000. Ang gamit natin is yung 28 watts. So pag nag-add to cart tayo para makita natin ang actual, the 28 watts is the 4,000. So 4,400 po siya. And since nagkakaubusan po ito, legit yan, buti umabot ako nung time na in-order ko to is 1 week lang, hindi naman 1 week, mga 4 days to 5 days yata bago dumating sa akin. But right now, since nagkaubusan na siya, mukhang balik siya sa pre-order in 15 days bago siya like I said, nagkakaubusan yun sa mga power since gawa ng crisis sa fuel natin, diba? So yun, the more na gusto mong tumaas, siyempre tumataas siya. 45 watts, wow, 22,000 from 28 watts. Ang laki ng itinaas, ang laki ng ng presyo. Why? Pareho na yung 45 watts, 60 watts. O, di ba 60 watts na lang kung gano'n, di ba? 22,000 yung 45 watts. I think mali yung pricing dito sa 45 watts. Supposedly mga around 10,000 lang yata ito if I'm not mistaken. But anyway,
ito lang yung tinext natin. So ito lang yung iano ko sa inyo. This is 28 watts, nasa 4,000 plus. Sa tingin nyo sulit ba? Sa akin, since this is an investment, I consider this as an investment. Parang sinabi dito ni EcoFlow yata is lifetime na yata ang use ito, and IP68 naman siya, unless mabasag ko siya or matapakan or masira siya by my negligence. Well, I think sulit na to as an investment, okay? And para sa mga kagaya ko na hindi ganun ka na hindi masyadong maalam sa solar kung paano mag-assemble, well, I think this will do. Sa mga, again, kung marunong kayo at madali naman kayo matuto about sa solar, you can actually, mas maganda makakamura kayo kung kayo mismo ang mag-assemble. But kung kagaya ko na walang time sa ngayon, saka na aralin ko na lang yan, I think this one deserves a checking out. Check nyo, baka okay na sa inyo to. Plug and play na siya. Pag unbox, gamit na agad, isalang nyo agad sa araw. Okay, again, this is from EcoFlow. Hindi po ito sponsored, so real talk po tayo. Kita yun na, pinakita ko sa inyo, mabagal talaga siya. Hindi siya totoo 28 watts, nasa around 12 watts lang siya. Pero I still use this. Baka gawan ko to ng second video for follow up lang, maybe. So yan, up to 25, nakalagay naman pala dito, up to 25% conversion rate. So maybe that is why 12% lang yung highest natin. 25% conversion rate eh. So yun, nakalagay naman pala. Anyway, yun. Again, EcoFlow 28 watts. Kung interesado kayo, iwan ko ang link dito. Itong floating tag ng Shopee. Shopee and Lazada po yan. Iwan ko dyan kung mayroong available din para sa Lazada. Legit po yan sa mismong EcoFlow na store. Yun, EcoFlow po talaga yan. See that? Para legit, para hindi tayo mapeke. Okay? And again, kung gusto nyo lang, kung hindi, well, you can assemble your own. Pwede naman. Okay? And ang kinaganda nito, like I said, plug and play na nga kasi. So, kaya mas gusto ko to. But anyway, the EcoFlow Portable Backpack Solar Panel. Yun yung pinakapangalan niya eh. That's it. I'll talk to you again soon. Solid naman. Nakapag full charge naman na tayo ng isang smartphone na 6,500 mAh, and then almost full charge para sa tablet. Nasa 70 naman. Kung full charge na yan, in 1 hour siguro, full charge na rin yan. Yun lang. And also, reminder lang, pag sa bubong, i-clip nyo. Nililipad pala. Buti, naklip ko dun sa isa. Nag-ano na ako eh, parang nakaramdam na ako eh. Nag-clip na ako dun. Kaya ang nangyari, nag-flip nga lang siya. So ngayon, dapat kabilang side. So ngayon, kahit hanginin yan, okay lang. Mapapansin nyo dito sa bubong na to, puro solar. Yan, hanggat maaari ngayon, kailangan magtipid kasi sa kuryente. That one is, sensya nyo na magulo rito sa taas ha. That one is the All Power RS something. Kung matandaan, we're using the 100 watts solar charging niya. Yan, mapupuno na yun eh. Yun lang naman, that's it. This is Rain Manguera. Suggest lang kayo sa comment section mga gusto nyo i-feature pa natin mga ganito, mga helpful na mga electronics, hindi lang smartphone. Of course, magre-review pa rin tayo ng mga smartphone, pero tech tayo dito eh. Ang pinaka bottom line natin sa channel nito ay tech topics. So, this is tech. I'll talk to you again soon.